ako! Tumabi kayo! Anong ginagawa niyo kay tatay? Nay, si tatay, bakit nila sinasaktan? Anak, umalis po kayo sa harapan ko, Nay! Tumabi kayo! Gusto kong makita si tatay! Bakit nila kinakaladkan si tatay? Tama na, anak. Wala na tayong magagawa. Nakikiusap ako sa iyo. Tama na. Anong tama na, Nay? Dinakip ng mga pulis si tatay. Ano bang kasalanan niya? Hinuli nila ang tatay mo dahil nagtakaw daw sa bahay ni Raul. Ano? Hindi yun magagawa ni tatay. Alam niyo po yun, Nay. Hindi po magnanakaw si tatay. Pipigilan ko sila. Hindi nila to pwedeng gawin sa ama ko. Alam kong makakabalik ang tatay mo, anak. Dadalhin lang naman siya sa kabilang isla para tanungin ng mga ilang detalye sa mga nangyari. Makikita pa natin ang ama mo, anak. Hihingi tayo ng tulong kay Kapitan. Kaya't nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka nang lumapit sa kanila. Nay, huwag niyo po sabihing mababayaan niyo lang po si tatay. Bakit kailangan dalhin siya sa isla? Hindi po pwede yun, Nay. Papatayin nila si tatay. Mamamatay din si tatay katulad ng mga naunang ginawa ng kwento ni Mang Carlo. Anak, makinig ka. Ito ang bili ng tatay mo. Kahit na anong mangyari, huwag tayo magpapahalatang kilala natin siya. Ano po? Pwede ba yun? Kilala tayo ng mga tao. Ano po ba talaga nangyayari? Hindi ko kayo naiintindihan eh. Pero ang mga taong yan na dumakip sa iyong ama, hindi nila tayo kilala. Kaya't hindi ka aalis o lalapit sa kanila, anak. Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Mas lalo lamang tayo magdudulot ng paghihirap sa kalooban ng tatay mo. Maniwala ka sa akin, anak. Malalampasan din ito ng tatay mo. Pero sa ngayon, kailangan natin magtiwala sa kanya. May tiwala po ako kay tatay. Pero sa mga taong dumakip sa kanya, wala. Wala po akong tiwala sa kanila. Pinabayaan yung kaladkarin ng ganyan ng ama ko. Kaduda-duda ang mga kilos nila. Para silang mga hindi pulis. Kapag may nangyaring masama sa aking ama, hindi kita mapapatawad, Nay. Dahil pinigilan niyo akong lapitan si tatay. Anak, huwag mo sabihin yan. Dala ng matinding galit nang may 16 na taong gulang na si Tonton, tinabig niya ang braso ng kanyang inang si Aling Mildred. Tumalsik ang kamay nito sa lakas ng pagkakatapik niya sa pagkapit nito sa braso niya. Halos mapulit ang suot niyang damit. Mapigilan lang siya ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap ay mapapalitan ng takot at pag-aalala ang masasayang asaran nila ng kanyang ama. Nang dahil sa maling paratang ng mayamang tao sa kanilang lugar. Iniwan ni Tonton si Aling Mildred sa tabing dagat, kung saan tinatanaw nito ang papalayong sasakyang pandagat ng mga pulis. Hindi siya makapaniwalang wala man lang siyang nagawa para ipagtanggol ang kanyang amang si Mang Raul. Tila nawala ang angas niya pagdating sa pakikipaglaban. Laman ng bawat gulo o away kalye ang binatilyong si Tonton, kaya't kilala na siya ng mga tao sa pagiging pasaway at basagulero. Ang liblib na baryo ng Isla Apuyog ay natatanging lugar na mayaman sa perlas. Dahil naman sa kasakiman ng mayamang lalaki na si Mang Carlo, ay pinagbabawalan na silang mangisda sa lugar para masolo nito ang yaman ng tubig. Ang kanya namang ama na walang ibang hanap buhay kundi ang pangingisda ay ginawan ng maling kwento para mawala ito sa landas ni Mang Carlo, katulad ng ginawa nito sa ibang tao sa kanilang lugar. At ang inaalala niya ay ang mga misteryosong nangyayari sa dagat, na karamihan ang mga nagiging biktima ay ang mga taong dinadakip ng mga pulis para paratangan ng kung ano-ano. Pagkatapos ay iuuwi sa pamilya na isa ng malamig na bangkay, wakwak ang tiyan, nawawala ang lamang loob, at kung mamalasin pa ay hindi na halos makikilala dahil nawawala ang ulo. Luray-luray ang katawan dahil nilaparaw ng pating. Ilan lang yun sa gasgas na dahilan ng mga pulis kapag nakakaharap ang mga naulilang pamilya.
kaya parang binabayo ang kanyang dibdib ng maso dahil sa pag-aalala para sa kanyang ama na baka yun na rin ang huling pagkakataong makikita niyang buhay si Mang Raul. At dahil gabi na, hindi mapakali si Tonton kaya't kinuha niya ang kanyang itak na nakasabit sa dingding at itinali yon sa kanyang bewang. Anak, saan ka pupunta? Hindi ako uupo at tatayo na lang dito habang naghihintay sa pagdating ni tatay. Hindi ko alam kung ano na nangyayari sa kanya. Delikado, anak. Gabi na at masyado mapanganib sa dagat. Wala na po akong pakialam, Nay. Gabi na, pero wala pa rin po si tatay. Tama na, Nay. Huwag niyo na po akong pigilan dahil hindi na ako makikinig sa inyo. Kapag may masamang nangyari kay tatay, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Huwag kang masyadong matapang, Tonton. Paano na ako? Kung pati ikaw ay mapapahamak. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Parang awa mo na. Bukas na bukas aalis tayo. Sige, sasamahan pa kita. Bukas? Ano na pong aabutan natin? Baka nga po sa mga oras na to ay patay na si tatay. Segundo lang po ang buhay ng tao, Nay. Baka nga may nangyaring masama na sa kanya ngayon. Huwag mong sabihin yan, anak. Napangagulgol na lang ng iyak si Aling Mildred dahil sa mga narinig nito mula sa anak. Habang nakasubsob ito sa sariling palad, nanginginig ang kamay at halata ang matinding takot sa namamaos nitong boses. Bago hinuli ang tatay mo, ibinili niya sa akin na pigilan daw kitang sundan sila. Kahit na anong mangyari, gawin ko raw ang lahat para pigilan ka, anak. Paulit-ulit niyang sinasabi yun sa akin dahil alam niya ang gagawin mo. Oo, wala raw siyang kasalanan. May nakita lang daw siya na hindi raw dapat na nakita ng katulad niya. Ano raw po yun? Bakit ayaw niyang sundan ko siya? Dahil malalagay ka raw sa panganib, anak. Kayong dalawa. Pero bakit sinasabi nilang nagnakaw siya? Dahil yun nga ang ipinaalam nilang kasalanan ng ama mo. Ipinahiya nila si Raul. Parang hindi ito maganda. Hindi ito tama, Nay. Kaya mas kailangan ko pong sundan sila. Ibang nararamdaman ko sa mga nangyayari. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, anak? Ayaw mo makinig kahit sabihin ng tatay mo. Dahil anak ako, Nay. Hindi niyo alam kung gaano akong natatakot para sa ama ko. Mabuting tao si tatay, Nay. At hindi niya dapat sapitin ang ganitong pangyayari. Kayo ang hindi marunong makinig sa akin. Nasa panganib si tatay at ginagawa niya yun para sa kaligtasan natin. Pero bakit? Bakit niya yun sasabihin sa inyo? Mas lalong lumakas ang iyak ng kanyang ina at hindi na siya nagpaawat sa binabalak niyang pagsunod sa kanyang ama. Kahit pigilan man siya nito, kinuha niya ang kanyang sagwan para sa kanyang bangka. Nagdala rin siya ng ilawan na maaari niyang magamit pantanglaw sa dagat. Iniwan niya ang kanyang ina habang nakaupo ito sa upuang gawa sa kawayan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa dalampasigan. Pagkarating niya sa gilid ng dagat, ay saka lang siya nakahinga ng maluwag. Tahimik ang paligid na ang maririnig na lamang ay ang ingay ng maliliit na alon na tumatama sa malalaking bato. Iginala niya ang kanyang paningin at nakita niya ang naghihintay niyang kulay pulang bangka. Mabilis niya yung tinulak papunta sa malalim na tubig. Pagsakay niya ay inihanda niya ang itak at sagwan. Malalakas ang hampas niya ng sagwan sa tubig bago binuksan ng motor ng bangka. Ngunit sa kamalasan ay nakalimutan niyang bumili ng gasolina. Punong-puno ng pagkadismayang napahampas na lang siya ng kamay sa tubig habang may sumilip na luha sa kanyang mga mata. Hindi ako makakapayag na may mangyaring masama sa iyo, Tay. Hindi! Hindi ako makakapayag! Maigpit niyang hinawakan ng sagwan. Ang sagwan ay isang uri ng kahoy na may hulmang malapad sa dulo na kayang magtulak sa tubig para umabante ang bangka ng taong may hawak nito. Umalimbukay o umikot ang tubig sa malakas na pagsagwan ng binatilyo.
Hindi sinasadyang nakakita siya ng matulis na bagay. Nakalitaw yun sa ibabaw ng tubig. Para bang pinipigilan siya nitong umalis. Alam niyang pating yun, kaya tumigil siya saglit. Magsasalita pa sana si Tonton nang biglang umangat ang mukha ng pating at humuni ito na parang isang ibon. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na nang lumakas ang ihip ng hangin. Maging ng alon, hindi siya makapagsalita nang lumutang ang muka ng isang nakakatakot na nilalang mula sa hindi kalayuan. Lumangoy itong papalapit sa kanyang bangka. Natakot ang pating sa nilalang na may kakaibang itsura, at sa paglubog nito sa tubig ay malinaw niyang nakita ang kumikislap nitong buntot na tulad ng sa isda. Anak ng... Diyos ko po! Anong klaseng isda ang nilalang na yun? Binilisan ng binatilyo ang pagsagwan para lang makalayo sa nilalang na humahabol sa kanyang bangka. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso dahil sa takot. Wala na siyang pakialam kung malalaki man ang alon na bumabangga sa kanyang bangka. Ang mahalaga ay makatakas siya. Nang bigla ay may bumangga sa kanyang sasakyan at tumaob ang kanyang bangka. Kasabay ng paghila sa kanyang mga paa, pabulusok pa ilalim. Nabitiwan niya ang sagwan, kaya wala siyang magamit na panghampas sa nilalang na may hawak sa kanyang binti. Naramdaman din niya ang pagbaon ng matutulis nitong kuko sa kanyang kalamnan. Dahil naabot yun ng liwanag na nanggagaling sa sikat ng bilog na buwan, inikutan ng pating ang nilalang na nakakapit sa kanyang mga paa. Habang nakakainom na siya ng tubig alat, nakita niya na parang tinutulungan siya ng pating laban sa mga nilalang nakahawig ng syokoy. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makalangoy papunta sa ibabaw ng tubig. Mabilis niyang ikinampay ang kanyang paa at kamay para malapitan ang nakataob niyang bangka. Habol ang hiningang yumakap siya sa kanyang sasakyan. Hinugot niya ang kanyang itak sa kanyang bewang bago humingi ng tulong. Tulungan niyo ako! Tulong! Nakikiusap ako! Tulungan niyo ako! Inilinga-linga niya ang kanyang paningin sa paligid. Umaasa siyang may tutulong sa kanya, kahit imposibleng mangyari yon dahil puro gilid lang ng tubig ang nakikita niya. Napasigaw pa siya ng mas malakas nang biglang umahon ang pating paharap sa kanya. Nakita niya ang malalaki nitong pangil at nakipagtitigan sa kanya. Parang nababasa niya ang ibig sabihin ng pating dahil sa galaw nito. Tumalikod ito sa kanya na ang ibig sabihin ay sumakay siya sa likod nito. Saglit na nagpaikot-ikot ito sa kanyang tabi nang bigla na naman niyang naramdaman ang magaspang na kamay na humila sa kanyang paa. Bago siya lumubog ulit sa ilalim ng tubig ay parang narinig niya ang boses ng kanyang ama. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang itsura ng nilalang na yon. 4 ang kamay nito na ang kalahating katawan ay sa buntot ng isda. Ang balat ay may kaliskis na kulay pula at palikpik na parang lagari. Ang mala-octopus nitong dila ay ginamit nitong panggapos sa kanyang bewang. Ang mukha nitong may malasyokoy na itsura ang patuloy na humihila sa kanya papunta sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang pating na nakita niya kanina ay binangga ang nilalang, kaya natanggal ang dila nito sa pagkakapulupot sa bewang niya. Mabilis siyang lumangoy habang nakikipaglaban ng pating sa mga halimaw na pilit umaatake sa kanya. Tinamaan siya ng katawan ng aswang, kaya't napasuot siya sa butas ng magkaharap na 2 bato at dun nakapagtago. Nang wala na ang halimaw, hindi sinasadyang napansin niya ang isang bagay na kumikislap. Nakasabit yon sa magaspang na bato. Kinuha niya yon sa katinitigan. Kaya lang ay naramdaman niyang parang mauubusan na siya ng hangin. Kaya kailangan niyang lumangoy pa itaas. Paglutang niya ay hinihintay na siya ng pating sa ibabaw ng tubig. Ang tagal mo naman, Tonton. Teka, nasugatan ka ba? Napaawang ang kanyang bibig sa biglang pagsasalita ng pating habang nakakapit siya ng mahigpit sa bagay na nasisid niya sa ilalim ng dagat.
Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata dahil pakiramdam niya ay ilusyon lang niya ang nakikita at naririnig. Oo, huwag ka na magtaka kung naririnig mo ko. Kaya mo lang naman ako naririnig dahil dyan sa mutyang hawak mo. Kailangan na natin makalis dito bago pa nila makuha ang pangil na yan ng mga ninuno ko. Bilisan mo na! Kumapit ka na sa akin! Ha? Sumunod ka na lang, Tonton, at saka na lang ako magpapaliwanag sa'yo. Wala nang oras! Halika na! Kumapit ka na! Saan? Saan pa? Eh di sa likod ko. Kanina pa kitang pinapasakay eh. Hindi mo nararamdaman ang sugat mo sa paa? Walang iniwan sa epekto ng salabay ang kanilang mga kuko. Kaya dapat ka na magamot. Bilisan mo na! Kapit na! Umikot ang pating sa bangka bago lumapit kay Tonton. Para siyang biglang napunta sa ibang planeta dahil sa uri ng nilalang na nasa harapan niya. Akma na sana siyang sasampa sa likod nito nang biglang lumubog ang pating sa ilalim. Nakita niya rin ang mala-octopus na dila ng halimaw na nakapalupot sa katawan nito. Hinila ang pating pailalim kasama siya. Tulungan mo ako, Tonton! Alisin mo ang dila niya sa katawan ko! Oo! Gagawin ko! Bilisan mo na! Napapasok ako sa dila niya! Ang mutya, ingatan mo! At isuot mo yan sa iyong leeg! Isusuot na sana niya ang kwintas sa kanyang leeg nang biglang may humila sa kanyang paa. Magkasama silang dalawa ng pating na bumulusok pa ilalim sa tubig. Tumambad sa kanilang paningin ang maraming halimaw na nag-aagawan sa paghila sa kanila sa ilalim. Tinulungan siya ng pating kaya't nakawala siya. Subalit naramdaman naman niya ang pagguhit ng sakit mula sa kuko ng halimaw na tumama sa kanyang tiyan. Idagdag pa ang epekto ng mga kamay nito na para siyang unti-unting napapaso. Habol ang kanyang hininga na nakakainom na siya ng maraming tubig. Tumama rin ang kanyang ulo sa bato. Huling pagsulyap niya sa pating ay ang pakikipaglaban nito sa mga halimaw. Parang nakita niyang may taong tumulong sa kanya bago siya tuluyang mawalan ng malay. Nagising si Tonton sa mahinang pagyugyug ng magaspang na kamay sa kanyang balikat. Naramdaman din niya ang pagtalsik ng tubig sa kanyang katawan at ang maihinang alon na tumatama sa kanyang kinahihigaan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kanya inilinga ang kanyang paningin sa buong paligid ng kanyang kinaroroonan. Puro bato na parang nasa kuweba siya, habang ang sahig ng yungib ay naaabot ng tubig, malamig at tahimik. Mabuti naman at nagtamalay ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo, iho? Hindi sinagot ni Tonton ang tanong ng matandang babae. Nakaupo lang ito sa tabi niya. May hawak itong bilog na bato habang nagdidikdik ng dahon. Saka inilagay yon sa sugat niya sa kanyang binti at tiyan. Saka lang niya naalala ang pag-atake na yon ng mga halimaw sa tubig. Inasan po ko, Lola? Nandito ka sa bahay ko. Sa kuwebang malapit sa dagat. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo at napadpad ka sa lugar na ito. May sugat ka sa ulo. Sa palagay ko tumama yan sa isang matigas na bagay. Gaano na po ako katagal dito, Lola? Saka, sino po naghatid sa akin dito? Hindi mo ba natatandaan ang huling naging kasama mo bago ka nawala ng malay? Saglit na natigilan si Tonton dahil dalawang kakaibang nilalang ang natatandaan niyang nakasama niya. Ang halimaw sa dagat at ang pating na nagsasalita. Lola, maniniwala po ba kayo kung sasabihin kong may mga nilalang po akong nakitang nabubuhay sa ilalim ng dagat? Yung mga halimaw po na biglang umatake po sa akin. At saka po, may taong isda na apat ang mga kamay. Saka yung pating, Lola, nagsasalita po siya. Ewan ko po kung totoo nga yun. Kung ibang tao makakarinig sa mga sinasabi mo, iisipin nilang nasisiraan ka ng ulo. Kaya mas makabubuti na sarilinin mo na lamang yan. At tama ka. Totoo ang tungkol sa mga halimaw
na nakatira sa dagat. Hindi sila basta-bastang nilalang. Isa silang mapanganib na aswang na nakatira sa tubig. Ang pating naman na sinasabi mong nagsasalita. Aba, si Pongkoy yun. Siya ang nagdala sa iyo rito at nagligtas sa buhay mo. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa mga narinig niya mula sa matandang babae. Napaunat siya ng upo at muling nagtanong sa matanda. Lola, sino nga po kayo uli? Ako nga pala si Sedang. At ang pating na nagligtas sa'yo ay ang gabay ng mutyang nasisinbot ang hindi sinasadya sa ilalim ng dagat. Indikasyong may kasamang responsibilidad ng mutya na yan. Isang uri ng mutya ng pangil ng pating na may taglay na kapangyarihan sa sino bang pagkakalooban nito. Teka, sandali lang po, Lola. Ano ang mutya ng pangil ng pating? Hindi ko kayo maintindihan eh. Narinig mo ang sinasabi ng pating dahil sa mutyang hawak mo. Ang mutyang may taglay na bilis sa paglangoy at malaasin ng epekto sa kahit na anong sandatang mahahawakan mo. Ang mga halimaw sa dagat ay mga nilalang na kung tawagin ay bagaring. Wala silang pinipiling lapain. Bata, babae, lalaki, at kahit na matanda. May kakayahan silang umahon sa tubig, pero nakakatagal lang sila ng 4 na oras sa lupa. Bagaring po ang tawag sa mga nilalang na yun. Kung ganun po sila ang totoong pumapatay sa mga tao at hindi ang mga pating. Napatunayan mo naman, hindi ba? Dahil iniligtas ka ni Pongkoy. Kung hindi dahil sa kanya. Aba, malamang nakikita na rin ang katawan mo na palutang-lutang sa ibabaw ng tubig at ibibintang na naman sa mga pating ang naging kamatayan mo. Malaya pa rin ang mga walang hiyang mga aswang na magaring habang may ibang nilalang na sumasalo sa kasalanan nila. Habang titig na titig si Tonton sa matandang babae, ay bigla niyang napansin ang paggalaw ng tubig na malapit sa kanyang tabi, pati na ang pagliwanag ng suot niyang kwintas. Lumitaw ang isang pating na may benda ng tali sa katawan. Magandang umaga, kaibigan. Kumusta na ang pakiramdam mo? Anak ng... Totoo nga nagsasalita ka. Oo naman, walang duda. Ngayon lang naman ito Kasi nga, nasa iyo ang mutya ng aking ninuno. Heto nasugatan pa nga ako sa pagliligtas sa'yo. Baka naman kung pwede sana, ingatan mo ang mutya ng lolo ko. Pabihira naman, oo. Baka sa'yo na ako masiraan ng ulo niyan Hindi na nga ako makapaniwalang nagsasalita ka tapos ako pa mag-aalaga sa mutya ng lolo mo. Huwag ka nang maguluhan sa mga nangyayari sa'yo. Dati nang may naunang nagmay-ari sa mutya, isang babae na nang magkapamilya basta na lang itinapon ng bato sa dagat at swerte namang ikaw ang nakahanap. Pwede mo naman niyang isole sa dagat kung gusto mo. Kaya lang, parang pinakawalan mo na rin ang pagkakataong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga tao sa baryo nyo. Hustisya? Ang ama ko nga po hindi ko matulungan Pagkatapos hahanap pa ako ng hustisya para sa iba. Pasensya na po. Pero hindi ko po kailangan ng mutya. Napabalikwas ng tayo si Tonton nang maalala niya ang tungkol sa kanyang ama. Kailangan ko na po palang umalis. Pupuntahan ko po si tatay sa kabilang isla. Kailangan ko po siyang bawiin sa mga pulis na kumuha sa kanya. Hindi sila mga pulis, Tonton. Matagal nila kayong niloloko. Meron isang taong makikinabang. Kapag nawala ang mga mangingisdang patuloy na nanguhuli ng isda sa kanyang ipinagkakait na karagatan. At araw ka nang narito bilang isla na sinasabi mo. Ito ang isla ng Monteverde.
Gulat na gulat si Tonton sa kanyang narinig mula sa matanda. Nakatingin lang siya dito na para bang hinihintay pa niya ang sasabihin nito. Kasunod ang biglang pagsingit sa usapan nila ni Pongkoy habang nasa tubig ito. Huwag kang magagalit sa sasabihin ko, Tonton ha. Pero pakiramdam ko, patay na rin ang tatay mo. Katulad ng ginagawa nila sa mga tao. Ulitin mo ang sinabi mo. Walang katotohanan ng mga pinagsasabi mo. Hindi pa patay ang aking ama. Hindi ka namin pipiliting maniwala. Inihahanda ka lang namin sa posibleng mangyari na baka totoong patay na nga ang tatay mo. Kung hindi nga kita iniligtas malamang ganun din ang sapitin mo. At baka nga hindi ka pa makilala ng iyong ina. Pakiramdam ni Tonton ng mga sandaling yon ay biglang gumuho ang kanyang mundo sa mga narinig niya mula sa pating. Nanginginig siyang muling napaupo sa higaang gawa sa bato. Ito lang ang kaya naming tulong na maibibigay sa iyo, Tonton. Ang samahan kang lumaban sa mga bagaring. Kalahi sila ng mga sokoy. Ang pagkakaiba nga lang nila ay higit na mas malakas sa mga aswang na ito kaysa sa ibang masasamang elemento na nabubuhay sa tubig. At ang mutya ng pangil ng pating ang mabisang pangontra laban sa kanila. Hanggat hindi ko po nakikita ang aking ama, hindi ko po iisiping patay na siya. Gusto ko na pong makita si tatay. Kailangan ko na pong umalis. Kung kinakailangan ko pong puntahan ng presinto na pinagdalhan sa kanya ay gagawin ko. Mahanap lang si Tatay Raul. Raul ba? Si Raul na asawa ni Mildred. Matagal na napatitig si Tonton sa mukha ng matanda. Pakiramdam niya ay kilala nito ang kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung para saan ang biglaang paglikot ng mga mata nito at panginginig ng katawan. Umiwas ito at humarap sa gawi ni Pongkoy na natagilan din dahil sa mga narinig nito mula sa kanya. Bakit po, Lola? Saka parang kilala niyo po ang mga magulang ko. Ha? Ay, hindi. Hindi ko sila kilala. May naalala lamang ako. Kailangan ko na pong umuwi sa amin, Lola. At maraming salamat po sa tulong niyo. Iiwan ko po sa inyo ang mutya. Ibigay na lamang po niyo yan sa iba. Alam mo sa tingin ko, mas karapat dapat ka sa mutya, Tonton. Sasamahan ka ni Pongkoy at balitaan mo ko kapag may balita na sa iyong ama. Pupuntahan ko po muna si tatay sa presinto. Tonton, walang presinto sa lugar na ito. Kagaya ng sinasabi ni Lola Sedeng, isang palabas lang ang tungkol sa mga pulis. Matagal na kayong niloloko ng mga taong makikinabang sa mga nangyayari. Kaya kung ako sa'yo, uuwi na lang ako at hindi ko muna ibabalik ang mutya. Bakit ba ako makikinig sa inyo, ha? Mukha nga kayong mga nasisiraan ng ulo eh. Hindi ko kailangan ng mutya at buhay pa ang aking ama. Naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Ayaw mo lang tanggapin na maaaring tama ang aming sinasabing wala na nga ang tatay mo. Kaya kung pati ikaw ay magbubulag-bulagan sa mga nangyayari, darating ang araw na wala ka nang makikitang tao sa baryo nyo. Walang mga taong nakatira rito, Tonton. Naubos na nila. Kaya kung ayaw mong maubos sa mga tao sa isla nyo, gumawa ka na ng paraan para mapigilan ang mga bagaring. Pero Lola, isa lamang po akong hamak na binatilyong walang kakayahan, kundi ang lumangoy at mangisda. Ano naman po may pangtatapat ko sa mga halimon na nakatira sa ilalim ng tubig? Hindi niyo po ba nakikita? Mahina po ako. Muntik na nga po ako mamatay eh. Alam kong may magagawa ka. Sasabihin mo pa kaya yan kapag nakita mo nang ang tatay mo ay pinatay nila. Makinig ka. Pagkakataong mabuhay ang ibinibigay namin sa'yo. Hindi lang ang tatay mo ang mawawala. Marami pa ang buhay na kukunin ng mga bagaring kapalit ng perlas. Kapalit ng buhay na mawawala. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Hindi ka naman naniniwala sa mga sinasabi namin, hindi ba?
Kaya hahayaan ka na naming alamin kung may katotohanan ba mga sinasabi namin. Sasamahan ka ni Pongkoy at hindi ko babawiin ang mutya dahil unang-una, ikaw ang nakahanap dyan. Sige na, makakaalis ka na. Sapat na ang 3 araw para masabi kong magaling na ang sugat mo. Mabilis na umalis sa kanyang harapan ang matanda at iniwanan siya sa tabi ni Pongkoy habang nakalubog ang katawan nito sa tubig at bibig lang ang nakalabas. Nahabol na lamang nila ng tingin ang papalayong matanda. Nagpasya na siyang tumayo at sumunod kay Pongkoy papalabas sa kuweba. Pagkarating nila sa labas ay bumungad sa kanya ang dagat. Nakita niya ang kanyang bangka na may konting gasgas sa gilid nito, na kung napalakas pa ang pagkakakalmot ng halimaw doon ay maaari nang mabutas ang kanyang bangka. Oh, totoo sinasabi ni Lola. Matagal nang walang nakatira sa islang ito dahil sa mga bagaring. Nakarating na sila sa inyo, kaya kailangan mong kumilos, Tonton, habang hindi pa huli ang lahat. Eh si Lola, hindi ba tao siya? Pero buhay pa naman siya, di ba? Buhay nga, pero nagtatago naman sa kuweba. Isang makapangyarihang nilalang si Lola Sedeng. Pero na magmula nang mawala ang kanyang kapangyarihan dahil sa naging kahilingan ng kanyang anak noon, ibinigay niya ang kanyang mutya para maging tao ang kanyang anak. Kung ganun, ibig mo sabihin, hindi tao si Lola Sedeng? Oo, Tonton. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak, tinalikuran niyang pagiging isang magindara. Pati na mga bato na nag-iisa niyang pag-asa para makabalik sa tunay niyang anyo ay nakuha naman ng pinuno ng mga bagaring. Kaya kung mapapansin mo, malungkot si Lola Sedeng dahil tuluyan ang nasira ang kalikasan ng tubig na matagal niyang iningatan at inalagaan noon. Kaya tulungan mo kami, Tonton. Nasaan ang anak ni Lola? Saka, ang ibig mo sabihin, totoong may mga elementong nakatira sa dagat na nagiging tao dahil sa mutya? Oo, hindi lang kami isang kwento lang. Marami na rin na magpapatunay na totoo ang kagaya nila. At ikaw ay kabilang na rin sa mga taong nakakita sa kanilang mga itsura. Hindi ko to sinasabi sa'yo para pilitin kang tanggapin ang mutya. Pero may batas na sinusunod ang mutya ng pangil. Kung sino ang nakasisid dito, ay siya rin ang dapat na magbalik. Pwede mong itapon sa dagat, oo. Pero ang kapalit naman nun ay hindi ka makakatungtong sa tubig. Kahit kailan. Teka, tinatakot mo lang yata ako eh. Sus, parang wala naman yata sa bokabularyo mo ang salitang takot. Saka seryoso ko sa mga sinasabi ko sa'yo. Ilinga mo nga inyong paningin sa paligid. Ni isang nilalang ay wala kang makikitang naglalakad sa dalampasigan. Alam mo, dating masaya ang islang ito. Pero nang pamahayan ito ng mga bagaring, nagsilbi na lamang itong tapunan ng kanilang natitirang pagkain. Teka, hindi ka ba sasakay sa bangka? Ito na nga, sasakay na. Teka, sigurado ka bang sasama ka sa akin? Oo, kung nasa na mutya ng pangil ng pating, ay naroon din ako. Tandaan mong kapag nasugatan ka, mararamdaman ko rin ang sakit na mararamdaman mo. Pero alam mo bang, ang liwanag ng mutya ay merong kakaibang epekto sa mga bagaring? Anong magiging epekto? Matutunaw sila sa liwanag na nanggagaling sa bato. Ikaw lang at ang mga halimaw na yon ang nakakakita sa liwanag. Saka naalala ko nga pala, heto, pinabibigay sa ni Lola Sedeng. Gamitin mo raw ito para makauwi ka ng ligtas. Teka, ano to? Kanina pa ba ito nakasiksik sa palikpik mo? Hehe, hindi naman palikpik to eh. Pinakamay namin to. Ingatan mo ang tridente dudente. Ano? Dudente? Akala ko ba tridente? Tridente rin yan, kung 3 ang talim sa dulo. Eh 2 lang naman ang talim yan eh, kaya dudente ang tawag dyan. Hindi mo ba alam yun? Natawa na lamang si Tonton sa pagmamalaki na yon ni Pongkoy sa kanya. Pinagmasdan niyang mabuti ang dudente, isang uri ng tungkod na gawa sa kahoy at may 2 talim sa dulo na kasing tulis ng pako.
Mas kilala namin to sa tawag na salapang, na panghuli ng mga isda. Sige, gagamitin ko to. Salamat nga pala, Pongkoy, ha, sa pagtulong mo sa akin. Sus, wala yun. Gusto rin naman naming malinis ang pangalan namin sa mga tao na hindi kami masasamang nilalang. Nananakit lang naman kami kapag alam naming malalagay na kami sa panganib. Pagkatapos ng pag-uusap nilang dalawa ni Pongkoy, ay nauna na itong lumangoy papunta sa kabilang isla, habang siya naman ay sumakay sa kanyang bangka at nagsimula ng magsagwan palayo sa dalampasigan ng Isla Monteverde. Habang nagsasagwan at makarating sila sa gitna, biglang tumigil si Tonton at iginala niya ang kanyang paningin sa malawak na karagatan. Bigla rin ang pag-iinit ng suot niyang mutya. Parang kakaiba ang tubig, Tonton. Naku, mag-iingat ka. Kung mag-iinit ang suot mong mutya, humanda ka. Mainit na nga, Pongkoy, kaya alam ko na may mga nilalang na nakapaligid sa bangka ko. Inihanda niya ang kanyang salapang. Nakatutok yun sa tubig habang pinakikiramdaman ang galaw ng kanyang bangka. Ilang saglit pa ay biglang gumalaw ang kanyang sinasakyan. Para bang may nilalang na sinusubukang pataubin ang kanyang sinasakyang bangka. Tonton, may mga halimaw sa ilalim ng bangka. Ikaw ang pakay nila. Magtiwala ka sa suot mong mutya. Magagawa mo maglangoy na mas mabilis at makasisid sa ilalim ng tubig. Kitang-kita ni Tonton nang biglang atakihin ng bagaring si Pongkoy. Nawala sa kanyang paningin si Pongkoy, kaya naman mabilis siyang tumalon sa tubig. Hawak ang kanyang salapang. Nakita niya ang ipo-ipong tubig dahil sa pakikipagpambuno ni Pongkoy sa halimaw. Nang mapuluputan ang kaibigan sa katawan ng mala-octopus na dila ng mga aswang, hinawakan niya ang kanyang mutya bago lumapit sa mga ito. Maging siya ay nagulat sa lakas ng epekto ng kanyang salapang sa katawan ng mga aswang. Para silang tinatamaan ng kuryente sa katawan nang bumaon ang talim ng sandata sa kalamnan nito. Nakawala si Pongkoy sa kalaban at muli itong lumangoy paikot sa kanyang kinatatayuan. Napansin niya rin na kaya niyang tumagal sa ilalim ng tubig. Maya-maya pa ay sumugod sa kanya ang dalawang bagaring. Tinamaan siya sa dibdib ng matulis na kuko ng isang nilalang na umatake sa kanya. Pero agad siyang nakaganti. Nang ubod lakas niyang itarak sa dibdib nito ang kanyang armas. Kitang-kita niya ang pagsama ng dugo nito sa tubig habang nagkikikisay at tumigas ng malakahoy ang katawan. Paglingon niya sa gawin ni Pongkoy ay kagat din ito ang leeg ng isang bagaring. Kahit nagpupumiglas ang halimaw, ay nagawa yung pugutan ng ulo ni Pongkoy gamit ang matutulis nitong mga pangil. Lumangoy na tayo sa itaas. Sa palagay ko, wala na mga aswang. Sabi sa kanya ng kaibigang gabay habang nag-uusap sila sa mata. Mabilis ang kanyang paglangoy paitaas. Habol ang hininga na sumampa siya sa gilid ng bangka. Pero halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang maraming nakalitaw na ulo ng bagaring sa ibabaw ng tubig. 5 dipa ang layo mula sa kanilang kinaroroonan, kasabay ng malakas na paghuni ng mga ito na parang huni ng pating. Si Pongkoy naman, na hindi umaalis sa kanyang unahan, ay panay din ang langoy para protektahan siya. Tonton, hindi sila aatake sa atin. Sa palagay ko, nakita nila ang ginawa mo sa mga kasama nila. Hindi. Mahirap magtiwala sa kanila, Pongkoy. Halimaw sila at hindi sila makakapayag na merong tatalo sa kanilang hukbo. Magsasalita pa sana si Tonton nang sa pagtitig niya sa mata ng pinakapinuno ng mga ito ay nagulat siyang parang naiintindihan niya ang mga sinasabi ng mga ito sa pamamagitan ng paghuni. Pongkoy, pinagbabantaan nila ako na huwag na raw tayong babalik sa lugar na to kahit kailan. Dahil sa susunod daw na makita pa tayong pumunta sa teritoryo nila, ay mapipilitan na raw silang umahon sa dagat para guluhin ang pamilya ko, pati na ang mga kababaryo ko. Huwag kang matakot sa kanila, Tonton. Totoong nakakausap mo sila sa pamamagitan ng pagtitig sa kanilang mga mata dahil sa mutya na hawak mo. Pero ikaw ang dapat na magbanta sa kanila. Na kung hindi nila ititigil ang pagpatay nila sa mga tao, ay wawasakin mo ang kanilang teritoryo. Ipakita mo sa data mo
Ipakita mong hindi ka natatakot sa kanila. Ganun na nga ang sinabi ni Tonton sa higit 20 mga nilalang na nakatingin sa kanila. Lumakas ang mga huni nito at muling sumugod sa kanila. Anak ng putya! Mas lalo nagalit sila sa mga sinabi ko eh. Gustong pagsisihan ni Tonton ang kanyang mga sinabi sa mga halimaw na bagaring. Pero may punto rin naman ang mga sinabi ni Pongkoy. Siya ang dapat na magpakita ng lakas sa mga ito. Kaya kahit nararamdaman niya ang pagod, ay ipinakita niya kung gaano kalakas ang kanyang suot na mutya, pati na ang kanyang sandata. Sinalubong nila ni Pongkoy ang pagsugod ng mga bagaring. Paiikutan ko sila at magtatawag ako ng mga kasama ko. Hindi sila makakalapit sa iyo dahil mapapasok sila sa katawan mo. Mag-iingat ka lang sa kanilang dila dahil yun ang gagamitin ng sandata laban sa iyo. Hindi bali sa katawan katamaan ng dila, huwag lang sa leeg. Lumubog sa tubig si Pongkoy. Mabuti na lang at araw ng mga oras na yon, kaya malinaw niyang nakikita ang mga kalaban. Kakaibang halimaw ang mga kalaban nila ngayon dahil may kakayahan ng mga ito na tumagal sa sikat ng araw. Inunahan ni Tonton ang pinuno ng mga ito sa pag-atake. Subalit mabilis lumangoy ang bagaring, kaya nailagan nito ang pagtama ng kanyang sandata sa katawan nito. Dumami rin ang mga bula sa tubig dahil sa komosyon nila sa ilalim, kaya hindi niya kagad nakikita ang pagsugod ng mga kalaban. Mabilis na lumangoy paikot si Tonton na parabang ipo-ipo. Sa pagharap niya sa 2 bagaring ay tinamaan ng mga ito ng kanyang sandata sa tigkabila ang talim ng kanyang salapang. Nakita yon ng pinuno at galit na sumugod dito sa kanya. Sa muli niyang pagsirko sa tubig, lumikha yon ng malakas na liwanag na dumaloy sa hawak niyang salapang. Bumaon ang talim ng kanyang sandata sa katawan ng pinuno, pero malakas din ang taglay nitong kapangyarihan at tumalsik siya sa ibabaw ng tubig. Humampas ang kanyang katawan sa bangka. Sakto naman ang pagbalik ni Pongkoy kasama ang ilang mga pating. Nasindak ang mga kalaban sa malalaking kakamping pating ni Pongkoy. Kitang-kita niya ang pagkagat ni Pongkoy sa leeg ng mga kalaban. Halos pagtig-isahan ng mga ito ang mga bagaring na walang nagawa kundi ang lumangoy papalayo sa kanila para tumakas. Gusto pa sanang sumugod ng pinuno ng aswang kay Tonton, pero nalagasan na ito ng mga tauhan, kaya't isa na lamang pagbabanta ang iniwan nitong salita. Batay sa pagkakatitig nito sa mga mata niya, sinabi nitong babalik ito at sisiguraduhin mapapatay siya kasama ang kaibigang gabay na si Pongkoy. Grabe! Kumuntigan ka na mapahamak, Tonton! Mabuti na lang at nakarating kagad ako. Aba, teka! May sugat ka sa likod! Huwag mo akong intindihin. Ayos lang ako, Pongkoy. Tulungan mo na lang akong makasampa sa bangka at umalis na tayo. Umikot ng paglangoy si Pongkoy para gawing tuntungan ni Tonton ang katawan nito. Pagkasampa ni Tonton sa bangka, saka lang din niya naramdaman ang sakit ng sugat niya sa kanyang likod. Sandali lang, Tonton. Sigurado ka bang kaya mong isagwan ng bangka? O magpapatulong tayo sa mga kaibigan ko? Sa palagay ko, Pongkoy, maganda yung naisip mo. Pero hindi kayo pwedeng makita ng mga tao at baka saktan nila kayo. Oo, alam namin yon. Pero kailangan na natin makaalis rito. Baka bumalik ang mga bagaring. Itinaas ni Pongkoy ang bibig nito at humuni ng malakas. Halos sabay-sabay ang mga kapamilya nito sa paglitaw sa ibabaw ng tubig at sama-sama ang mga ito sa pagtulak sa kanyang bangka. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalayag, ay inihatid lang siya ng mga ito sa lugar na malapit sa dalampasigan. Ilang minuto lang ang kanyang ginawang pagsagwan bago nagpaalam sa kanya ang kaibigan. O paano, kaibigan? Kailangan ko na munang umalis. Madali mo naman ako matatawag eh kapag nandito ka na sa dalampasigan. Mag-iingat ka, aking kaibigan. Bumalik ka, ha? Hihintayin kita. Oo, maraming salamat, kaibigang Pating. Lalo na sa mga kasama mo. Umaasa kaming lahat sa tulong mo, kaibigang Tonton. Nang mawala sa kanyang paningin ang kaibigan niyang Pating na si Pongkoy,
ay naglakad naman siya papasok sa kagubatan, papunta sa kanilang bahay. Habang naglalakad, ay panay ang dasal niya na sana ay walang nangyaring masama sa kanyang ama. Iniisip niyang sa pag-uwi niya ay makikita niya si Mang Raul habang masayang nakikipag-usap sa kanyang ina. Kaya lang, pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, ay gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang isip. Isang malungkot na tagpo habang ang kanyang ina ay nakayuko sa kulay puting ataul. Kaunti ang taong nakaupo sa bangkong plastik at iisa ang bulaklak. Nabitiwan niya ang hawak na salapang at halos ayaw humakbang ng kanyang mga paa. Parang may kung anong mabigat na bagay ang nakadagan sa kanyang katawan. Panay din ang patak ng kanyang mga luha habang papalapit sa kanyang ina. Nay! Tumigil si Aling Mildred sa pag-iyak nang marinig nito ang boses ng anak. Si Tonton na bagamat hindi na halos sumihinga ay nagawa pa niyang makalapit sa pintuan ng kanilang balkonahe. Nakakapit ng maigpit ang kanyang mga kamay sa pinto. Anak! Diyos ko, anak, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Halos mabaliw na ako sa paghahanap sa'yo. Nay, totoo bang nakikita ko? Si tatay bang nasa kabaong? Hindi sumagot si Aling Mildred sa tanong ni Tonton. Sa halip, tumakbo ito sa kanya at mahigpit siya nitong niyakap. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Bumuhos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Walang matigas na puso kapag ang magulang na ang pinag-uusapan. Walang kasing sakit. Para siyang nauupos na kandila. Pero nang lalapitan niya na ang nakabukas na ataol ng kanyang ama para silipin, ay pinigilan siya ng kanyang ina. Huwag, anak! Huwag mo siyang titignan! Hanggang ngayon po ba'y pipigilan niyo pa rin akong makita si tatay? Anak, nakikiusap ako, huwag mong gagawin ito! Sa pagkakataong yon, si Tonton na ang nasunod. Hindi na siya nakinig sa kanyang ina. Maigpit siyang napahawak sa ataol ng kanyang ama at nakita niya ang kalunos-lunos na sinapit ni Mang Raul. Bakit nagkaganito ang mukha ni tatay? Maraming sugat ang mukha niya. At nay, ano nangyari sa kanya? Bakit parang nawawala ang kanyang katawan? Anak, yan nga ang dahilan kung bakit ayaw kong makita mo ang sinapit ng tatay mo sa kamay ng mga pating. Anong pating, nay? Pating na naman na may gawa. Pang-ina na si tatay sa mga nagiging biktima ng sinasabi niyong pating. Halimaw ang may gawa nito, nay! Mga halimaw! Natagpuan siya ng mga humuling pulis sa kanya na nawawala na ang kanyang katawan. Sinubukan daw ni Raul na tumakas. Wala na raw silang nagawa ng atakihin daw ito ng mga pating sa dagat. Nay, huwag po kayong magpapaniwala sa kanila. Walang katotohanan ng mga pinagsasabi nila. Uubusin nila tayo, katulad ng ginawa nila sa kabilang isla. Nay, walang presinto sa kabilang isla. Matagal na tayong pinagloloko ng mga pulis na yun. At isa pa po, Nay, hindi sila totoong mga pulis. Ano mo mapapatunayan yan, ha, Tonton? Kung malalaman ng mga tao na kalokohan lang ang kwento tungkol sa mga pulis, may magbabago ba? May babalik ba nito ang buhay ng iyong ama at ng mga taong pinatay na walang kalaban-laban? Hindi ko nga po maibabalik, Nay. Pero mabibigyan naman ng hustisya ang pagkamatay ng ama ko. At marami pang buhay ang maililigtas. Sino namang maniniwala sa atin, anak? Sino? Patutunayan ko po sa kanila na mga totoong aswang ang pumapatay sa mga tao. Muntik na ako mamatay ng dahil sa mga halimaw na nakatira sa dagat, Nay. Maniwala kayo sa akin. Anak, walang maniniwala sa kwento mo. Baka isipin pa nila na nasisiraan ka na ng ulo. Tigilan mo na ito, anak. Ayokong baka pati ikaw ay mapahamak pa. Hindi ko kaya, anak, kung pati ikaw ay mawawala sa akin. Aalis na lang tayo sa baryong ito. Hindi po, Nay. Hindi tayo aalis dito. Hindi ako natatakot mamatay. Patutunayan ko po na totoo mga sinasabi ko. Anak naman,
Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Nag-aalala kung baka patahimikin ka nila. Teka, sa tono po ng pananalita nyo, parang may nalalaman po kayo sa mga nangyayari sa baryo natin. Umiwas ng tingin at napayuko ng muka si Aling Mildred nang maupo ito sa mahabang upuan na gawa sa kahoy. Kasunod ang mga hikbi habang nakatingin sa labas ng kanilang balkonahe. Merong isang pamilyang nakakaalam ng tungkol sa mga bagaring. Dahil katulad ng iyong ama, ay biktima rin ito ng maling paratang. Kesyo tumakas raw, kaya inatake ng pating. Nang mga panahon na yon, ay may isang tumayong tao para lumaban sa kanila. Kaya lang, namatay sa harapan ng tagapagtanggol ang lahat ng miyembro ng pamilya ng taong nag-iisang saksi na totoo mga bagaring. Hindi niya yun nailigtas, kaya magmula noon ay nawala na ang bali-balita tungkol sa tagapagligtas. Anak, ayoko maranasan natin ang ganung wakas ng buhay. Kaya't nakikiusap ako, lumayo na lang tayo sa gulo. Sinasabi niyo po bang maaaring may nakita si tatay na hindi dapat niya makita, kaya siya pinatay? Oo anak, kaya nag-aalala ko para sa kaligtasan mo. Kung ganun po alam niyo rin po tungkol sa mga bagaring. Tumango ng may pait ang kanyang ina na hindi pa rin tumitingin sa kanyang direksyon. Lumapit siya rito at naupo sa tabi nito. Kinuha niya ang kamay nito, kaya muli itong humarap sa kanya. Namumugto ang mga mata ng kanyang ina na bakas pa rin sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Magtiwala kayo sa akin, Nay. Hindi po ako matatahimik hanggat hindi nagiging malinaw sa akin ang lahat. Nakita ko mga bagaring at patunay itong mga sugat ko sa katawan. Mabuti na lamang po at iniligtas po ko ng isang pating. Hindi sila ang totoong pumapatay, Nay. Biktima rin sila ng mga nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat. Alam ko anak, at alam din niya ng ama mo. Napakunot ang kanyang noo na napatitig sa mukha nito. Hindi niya narinig ang gusto niyang malaman sa ina dahil nabaling ang atensyon nito sa suot niyang mutya ng pangil ng pating. Anak, saan mo nakuha ito? Hindi napigilan ni Aling Mildred ang hindi mahawakan ng palawit ng kwintas na nasa leeg ni Tonton. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala habang hindi binibitiwan ng kamay ang pangil sa kanyang leeg. Bakit po, Nay? Alam niyo po ba tungkol sa suot kong kwintas? Paanong napunta sa iyo to anak? Hindi ko po sinasadyang nasisi dito sa malalim na bahagi ng dagat habang inaatake po ako ng mga bagaring. Nang magising po ako suot ko na po ang mutya dahil sa tulong ng matandang si Lola Sedeng. Nabitiwan ni Aling Mildred ang hawak na palawit ng kwintas at napatayo ito mula sa pagkakaupo. Halata ang pag-aalala sa mga kilos nito at mas lalong lumikot ang mata ng kanyang ina. Kaya naman, napatayo na rin siya habang nakakunot ang kanyang noo. Nay, bakit? May alam po ba kayo sa mutya? Anak, isoli mo yan sa matanda. Mapapahamak ka. Alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo. Kilala niyo po ako, Nay. Wala akong inaatrasan na laban. Magsasalita pa sana si Aling Mildred nang biglang dumating ang mga tauhan ni Mang Carlo. May mga dala itong bulaklak at hawak ng lalaki ang nabitiwang salapang ni Tonton. Akin na yung salapang ko. Wala kayong karapatang hawakan ng gamit ko. Hindi ba pwedeng magpasalamat ka na muna? Dahil nakita ko itong pakalat-kalat. Huwag niyong hahawakan ng gamit ko. Dahil sa susunod, ang gusto ko, nakabaon na yan sa dibdib mo. Mukhang matigas ka, bata. Pablot na kinuha ni Tonton ang kanyang sandata kay Mang Carlo, saka muling tumingin sa mukha nito. Anong ginagawa niyo rito? Narito lang naman ako para makiramay. Tanggapin niyo ang taus-puso kong pakikiramay dahil sa nangyari kay Raul. Pagdamutan niyo na itong kaunting halaga na nakayanan ko. Magalang at malumanay na pahayag ni Mang Carlo. Pero si Tonton, matapang niyang hinarap ang lalaki
at humarang siya sa harapan ni Aling Mildred. Nakita niya ang inaabot nitong kulay puting sobre at alam niyang pera ang laman nun. Hindi namin kailangan ng abuloy. Itabi mo yan para sa pagpapalibing sa sarili mo. Hindi ko akalaing ganyan pala kayo tumanggap ng bisita. Sayang, malaking halaga pa naman ang perang dala ko. O baka naman, nakukulangan pa kayo. Pwede namang dagdagan. Akma na sanang susuntokin ni Tonton ang lalaking kaharap, pero naramdaman niya ang mahigpit na pagpigil ni Aling Mildred sa kanyang kamay. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Tama na. Mukhang matapang itong anak mo, Mildred, ah. Ang mabuti pa ay umalis na kayo. Habang kaya ko pang magpigil, isama niyo sa pag-alis niyo ang mga bulaklak na dala niyo. Dahil gagamitin niyo rin yan sa burol niyo. Halata sa mukha ni Mang Carlo ang pagkairita sa mga sinabi ni Tonton. Kaya napilitan itong umalis sa harapan nila, pero iniwan ito ang mga bulaklak. Dinampot niya yon isa-isa, saka ibinato sa mga tauhan nito. Pinigilan niyang hindi umiyak ng dahil sa galit, habang habol niya ang kanyang sariling hininga. Anak, tama na. Huwag mo na silang patulan, anak. Tama na. Mas lalong nagalit ang kalooban ni Tonton nang muling bumalik si Mang Carlo. Tila napahiya rin ito sa ginawa ng binatilyo. Itinuro nito ang dalawang daliri sa kanya bago itinuro sa mga mata nito. Isang senyas na babantayan nito ang bawat galaw nilang mag-ina. Nakakapit ng maigpit sa braso niya si Aling Mildred nang mapansin ng kanyang ina ang galit na anyo ni Mang Carlo. Nakita mo na, anak. Kaya umalis na tayo rito. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Hindi tayo aalis, Nay. Hindi ako natatakot sa kanila. Lalabanan ko sila. Ipapakita ko sa lahat ng taga rito ang totoong pagkatao nang walang yang yun. Pati na ang mga taong nakikilamay ay galit din sa mga nangyari. Ang simpatsya nila ay na kay Mang Carlo. Kaya bago umalis sa mga ito, ay tumingin muna sa kanila ng masama. Ang ilan ay hindi nagustuhan ang kanyang ginawang pagpapahiya kay Mang Carlo. Ganito paglaruan ni Mang Carlo ang isip ng mga tao. Binubulag nito ang mga tao sa malalaking pera, kapalit ng buhay na nawala. At bukod tangi lamang silang hindi tumanggap ng tulong mula sa gahamang lalaki. Nang sila na lamang ang natitirang nakatayo sa gitna ng balkonahe, hindi na napigilan ng kanyang ina ang humagulgol ng iyak at muling sumilip sa ataol ni Mang Raul. Awa ang naramdaman niya para kay Aling Mildred, kaya't nakuyom na lamang niya ang kanyang kamao nang dahil sa labis na galit. Kinabukasan ay muling nagkagulo ang mga tao. Binalot ng takot ang mga ito nang matagpuan ang 5 biktima sakay ng bangka. Wakwak ang mga tiyan at nawawala ang lamang loob. Ang iba naman ay nawawala ang ulo, braso at binti. Kung hindi alam ni Tonton ang tungkol sa mga bagaring, iisipin niyang ang mga pating ang may kagagawan nun. Halos pagkaguluhan ng mga tao ang kaawa-awang mga biktima dahil sa malalakas na pagagulgol ng mga iyak ng pamilyang naulila. Dahil sa mga nangyari ay nagpasya na ang kapitan na magsasagawa ng puwersahang pagbabawal sa mangingisda na pumalaot pa sa karagatan. Marami ang tumutol sa gustong yun ni kapitan. Pero nang magsalita ang bagong dating na si Mang Carlo, ay tumigil ang mga ito. Huwag na kayong umiyak o tumutol pa sa kagustuhan ni kapitan. Para sa inyo rin naman ang sinasabi niya. Iniingatan lang kayo ng inyong mabuti at masipag na punong barangay. Sige, sasagutin ko na naman ang pagpapalibing sa mga biktima. Kaya huwag na kayong mag-alala. Nakuyom ng maigpit ni Tonton ang kanyang kamay habang nakikinig sa sinasabi ni Mang Carlo, kaya't hindi siya nakatiis. Binara niya ang lahat ng mga sasabihin nito. Ha! Kung hindi ko pa alam na ikaw ang totoong makikinabang kung sakaling wala nang pumalaot sa dagat para mangisda. Hanggang dito ba naman pakikialaman mo mga sinasabi ko? Ikaw, ano bang naitutulong mo sa mga tao? Sige nga! Panahon na para wag kayong magbulag-bulagan at magbingi-bingian sa totoong pakay ng taong ito.
Marami na namamatay dahil sa kanya. At alam ko rin na siya ang nagpapakain sa mga bagaring. Kaya wag na kayo magpapauto pa sa kanya. At alam ko na rin ang dahilan kung bakit pinatay ang aking ama. Dahil natuklasan niya ang mga ginagawa niyo, tama ba? Mga kasama, mga minamahal kong kababaryo, papayag ba kayong ipahiya ko ng binatilyong ito sa harap nyo? Ako na walang ibang hinangad, kundi ang makatulong sa inyo. Sabay-sabay ang ginawang pagtatanggol ng mga tao kay Mang Carlo. Sinuporta ng mga ito ang sinabi ng lalaki, habang masama ang tingin sa kanya. Indikasyon na hindi niya na mapapaniwala ang mga tao dahil sa pera ni Mang Carlo, lalo na nang magbukas ito ng kulay itim na bag at iniabot ang mga pera sa pamilyang nawalan. Kaya ba ng binatilyong ito ang pagbibigay ng pera sa inyo? Layunin kong makapagligtas ng mga tao at makatulong sa inyo. Kaya kung sino man ang maniniwala sa kanya, ay inutil na kagaya ng kanyang ama. Pagkatapos lumuhod sa aking harapan, pinagnakawan pa ako. Mabuti na lamang at winakasan ng karma ang buhay niya. Dala ng galit dahil sa mga narinig, hindi napigilan ni Tonton ang kanyang sarili na suntukin ang muka ni Mang Carlo. Sa lakas ng kanyang kamao ay pasadsad itong bumagsak sa lupa. Susugod pa sana siya nang biglang humarang ang mga tao para ipagtanggol ang lalaki. Nagpupuyos ang kanyang kalooban sa patuloy na paglason ng gahamang lalaki sa isip ng kanyang mga kababaryo. Papayag ba kayong hindi niya panagutan ang ginawa niya sa akin? Mga kababaryo ko, ako ang tunay na taga rito. Sila ang totoong dayo sa lugar na ito. At dahil sa kabutihan ko, ako pa ang naging masama. Dahan-dahang tumayo si Mang Carlo at dumura ng laway na may dugo. Masama ang tingin nitong inutusan ang mga tauhan na hawakan ang binatilyo. Galit na galit din ang mga tao, kaya naman hinarap niya ang mga tauhan nito. Hindi siya nagpahawak sa mga ito. Walang makalapit kay Tonton. Nagtaka ang mga tao sa malakas at bilis ng kamao ng binatilyo. Umatake ng suntok sa kanya si Mang Carlo, kasabay ng mga tao na gustong ipagtanggol ang matanda. Pero hindi rin siya makapapayag. Nasasaktan at pagsasalitaan nito ng masama ang kanyang ama. Sa pagsirko niya sa ere, ay pinakawalan niya ang magkakasunod na sipa sa mukha ni Mang Carlo. Kasama ng pagbagsak nito ang mga taong tumulong sa lalaki. Sa kanya ito nilapitan at kwinelyuhan ang damit. Hindi magnanakaw ang ama ko. Alam kong pinatahimik niyo siya para mailihim sa lahat ng mga gawain niyo. Babantayan kita, lintik ka. Simula sa oras na to, ako ang magsisilbi mong anino. Bitiwan mo ang damit ko. Pagsisisihan mo ito. Wala kang respeto sa matanda. Isa ka lamang hamak na binatilyong lampa. Walang kakayahan at walang lakas para patumbayin ako. Isa kang anay at kayang-kaya kitang tirisin. Tama ka. Anay nga lang ako. Ngunit ako ang anay na magpapabagsak sa pader na itinatayo mo. Tandaan mo yan. Tuluyan nang nawala ang kanyang paggalang sa lalaki. Dinuraan niya ito sa muka na lalong ikinagalit nito. Saktong kadarating lang ng kanyang inang si Aling Mildred para pigilan siya. Anak, ama na! Diyos ko, tama na! Pagsisisihan yung dalawa ang ginawa niyong ito sa akin. Tumayo ito at hinubad ang damit. Saka umalis sa lugar na yon. Naiwan silang mag-ina sa harap ng mga tao. Sinabi ng kanilang mga kababaryo na sila ang totoong dayo sa lugar. Kaya wala raw silang karapatan na makialam sa mga gawain ng lalaki. Hindi ako aalis. Kung hindi man taga rito mga magulang ko, dito pa rin sa lugar na ito ako sinilang. Kaya gigisingin ko kayo sa kawalan nyo ng pakiramdam sa totoong nangyayari sa paligid nyo. Lalong-lalo ka na, Kapitan. Ikaw pa naman po ang inaasahan na magtatanggol sa amin. Dahil sa naging kaibigan kayo ng aking ama. Isa kang malaking kahihiyan. Akma na sanang magsasalita si Kapitan para pagsabihan siya na masakit.
Ngunit nagawa na niya kagad na maituro rito ang kanyang hintuturong daliri bilang pagpigil sa tangka nitong paglapit sa kanya. Naramdaman niya ang maigpit na pagkapit sa kanyang braso ng nanginginig na kamay ng kanyang ina habang umiiyak ito dahil sa takot. Hindi niya alam kung saan hinuhugot ni Aling Mildred ang mahaba nitong pasensya at nakakaya nitong matagalan ang lahat ng panlalait ni Mang Carlo sa kanyang ama. Hanggang pagsapit ng gabi ay hindi dalawin ng antok si Tonton. Kaya naman naisipan niyang tumambay sa tabi ng dagat habang dala niya ang kanyang salapang. Sinilip na muna niya ang kanyang ina na nakatulog na sa tabi ng ataol ng kanyang ama. Yun na ang huling gabi ni Mang Raul. Ngunit ni isa sa mga kababaryo nila ay walang nais na makiramay. Para silang tinalikuran ng buong barangay dahil sa mga sinabi ni Mang Carlo kanina. Ilang minuto lang ang kailangan niyang lakarin bago siya nakarating sa dalampasigan. Napansin niya si Pungkoy na kanina pang pabalik-balik sa tubig na parabang naghihintay sa kanya. Naku, salamat naman at naisipan mo magpakita sa akin, Tonton. Pasensya ka na, Pungkoy. Nakalimutan kong may usapan nga pala tayo. Tama kay ni Lola Seding. Patay na nga ang ama ko. Kaya muntik na ako mabugbog ng mga tao ng pagsusuntokin ko ang hayop na yon. Alam kong may alam siya sa mga nangyayari. Dahil kung wala, bakit naman siya magiging masaya nang marinig niyang hindi na pwedeng mangisda ang mga tao sa dagat? Noon pa man ay alam na namin ni Lola Seding ang tungkol sa gawain ng lalaking yon. Kaya siya patuloy na yumayaman ay dahil sa mga perlas na ibinabayad sa kanya ng mga aswang, kapalit ng buhay ng tao. Pero ngayon, sobra na talaga ang ginagawa niya. Kailangan mo ng kumilos, Tonton, bago pa umabot ito sa kabilang baryo. Uubusin ng mga bagaring ang mga taong malalapit sa karagatan. Pungkoy, parang nawawala na nga ako ng pag-asang lumaban. Nag-aalala ako kay nanay eh. Paano siya kapag may nangyaring masama sa akin? Pero sasapitin din niya ang mga nangyari sa mga biktima, kasama ng tatay mo. Ang totoo ay humihingi ako ng pasensya sa iyo dahil sa pagsisinungaling ko. Ang totoo niyan eh, kung bakit alam na namin ni Lola Seding ang tungkol sa pagkamatay ng iyong ama ay dahil nasaksihan namin ang nangyari kay Mang Raul. Ano ka mo? Hindi naman ako ang totoong nagligtas sa iyo eh, kundi si Mang Raul. Siya ang namatay para mailigtas ka, Tonton. Pero kahit hindi naman niya yung nagawa, alam niyang papatayin din siya ng mga tauhan ni Mang Carlo. Malaki ang utang na loob ko sa iyong ama. Dahil minsan niya na akong iniligtas nang mahuli ako ng lambat na mga mangingisda. Kung ganun, ang ibig mong sabihin, kaya ako nabubuhay ngayon ay dahil ibinuwis ni tatay ang buhay niya para sa akin. Pero, bakit nagsinungaling kayo sa akin? Paano nangyari yun? Ang buong akala ko eh, hindi ko na siya naabutan ng gabing yun. Sinadya nilang dalhin sa gitna si Mang Raul para patayin. Kaya lang, nakita ko sila at nakilala niya ako. Hindi niya alam na ikaw ang inaatake ng mga aswang. Kaya nang makita niya ang itak na hawak mo, nagmamadali siyang tumalon sa tubig para iligtas ka. Hindi eh. Imposible niya akong mailigtas dahil nag-iisa siya. Saka masyadong malakas sa mga kalaban. Bakit niya ginawa yun? Kailangan pa bang itanong yan, kaibigan? Natural, ama siya. Natural na gagawa siya ng paraan para mailigtas ka na anak niya. Kaya naman, sinasabi ko ito sa'yo para kumilos ka na. Patayin mo ang mga alagad ng pinuno ng bagaring. Ngayon ang oras ng pagpapakain sa mga aswang ng mga tauhan ni Mang Carlo. Pagkakataon mo na ito para pigilan sila. Pero, paano ko naman sila mapipigilan? Tutulungan kita, Tonton, na pigilan sila. May mga bagong biyag sila na pumalaot sa dagat. Hindi pa nila yun ipinapakain sa mga aswang hanggat hindi pa dumarating si Mang Carlo. Kapalit ng perlas na ibabayad ng mga aswang. Si Lola Seding, hihintayin niya tayo sa kabilang isla. Teka, kailangan ko muna magpaalam kay nanay. Bakit? Sa tingin mo, Tonton, papayagan ka niya kapag nalaman niyang susugod tayo sa mga aswang? Saglit na natigilan si Tonton sa tanong ni Pungkoy. Hinanap niya ang kanyang bangka. Nang makita niya ang sasakyan ay lumapit siya rito. Akma na sana niyang bubuhayin ng motor nito nang pigilan siya ni Pungkoy. Huwag, Tonton!
Sagwan lang, sapat na. Ako na ang bahala sa iyo pagdating sa laot. Kapag gumamit ka ng motor sa bangka, maaaring mabulabog natin sila. Kinausap ko na ang buo kong pamilya at nakahanda silang tumulong sa atin. Ilang biyagan nakita mo sa bangka nila? 4 na lalaki at 1 dalagita. Para daw yun sa pinuno. Ang ipinagtataka ko lang, para bang may hinihintay pa sila. Ano? Anong ibig mo sabihin? Kanina ko pa silang nakikitang nakatambay sa kabilang puno na yun, oh. Pero nakasakay na ang mga biyag nila. Sino kaya ang hinihintay nila? Dahil madilim ang dalampasigan at hindi yun abot ng liwanag na nagmumula sa luma niyang gasera, hindi niya maaninag kung gaano karami ang kalaban. Pagkakataon na nating sugurin sila, Pongkoy. Huwag, Tonton. Susundan lang natin sila para malaman natin kung saan sila nakatira o kung saan ang tagpuan nila. Pero paano kung mabigo tayong iligtas sila? Dito pa lang, simulan na natin. Akma na sanang lalapit si Tonton para sumugod sa mga kalaban. Nang bigla siyang nanigas sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang bagong dating na biyag. Pamilyar sa kanya ang suot nitong damit habang nagpupumiglas sa pagkakahawak ng 2 lalaki. May taklob na kulay puting tela ang ulo nito. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil nakilala niya kung sino ang biyag. Bakit, Tonton? Anak ng putya, si nanay biyag nila. Hindi ko dapat iniwan si nanay. Paano na to? Anong gagawin natin, Pongkoy? Kung ganun si Aling Mildred pa lang hinihintay nila. Kailangan kong iligtas si nanay, Pongkoy. Sira ba ang ulo mo? Hindi mo siya maililigtas kung bigla ka na lamang susugod sa kanila. Paano kung pati ikaw ay mahuli nila? Katulad na napagkasunduan namin ni Lola Sedeng, hihintayin natin makarating sila sa tagpuan ng mga yan. May nakahandang dinamita para sa kanila. Pero baka mapahamak si nanay. Hindi sa lahat ng oras ay tapang ang dapat mong pairalin. Sa pagkakataong ito, kailangan ng tamang diskarte kung paano natin sila manadala sa bitag. Hindi man siya sumasang-ayon sa gustong mangyari ni Pongkoy, subalit may punto rin naman ang kaibigan niyang Pating. Magagawa niyang lipulin ang mga kalaban kapag magkakasama ang mga ito sa iisang lugar. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo, kaibigan, na hindi mawawala sa paningin mo ang bangkang sinasakyan nila. Dahil konting pagkakamali mo lang, baka pati ang nanay mo mawala na rin sa'yo. Yun ang hindi ko papayagang mangyari. O paano? Mauna na ako sa'yo, ah. Huwag kang lilikha ng ingay para hindi sila makaramdam sa pagsunod natin. Mabilis ang ginawang pagsakay ni Tonton sa kanyang bangka. Gamit ang sagwan, ay maingat niyang sinundan ang bangkang sinasakyan ng kanyang ina. Halos hindi siya kumukurap ng mga mata habang nakatingin sa huliang bahagi ng bangka. Mas lalo siyang nag-aapoy sa galit nang makita niya sa ilalim ng liwanag ng buwan ang nakangiting muka ni Mang Carlo. Hindi man niya naririnig ang sinasabi nito sa kanyang ina, ay alam niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito, lalo na nang alisin na nito ang kulay puting tela na nakataklob sa ulo ni Aling Mildred. Ganon din ang 5 mga kasamang biyag ng kanyang ina. Parang tinatambol ng maso ang kanyang dibdib dahil sa pag-aalala. Siguradong tiba-tiba na naman tayo sa mga perlas kapalit ng buhay nila. Lalo na kapag nalaman pa ng pinuno nila kung sino ang biyag ko ngayon. Sinasabi ko na nga ba at pamilyar sa akin ang mukha ng babaeng ito. Mula sa malayo ay kitang-kita ni Tonton kung paanong paulit-ulit na pinagsususuntok nito ang mukha ng kanyang ina habang nakagapos ang mga kamay nito sa likod at may busal ang bibig. Halos paliparin ni Tonton ang kanyang bangka makarating lang sa kinaroroonan ng kanyang ina. Kaya lang ay humarang si Pongkoy at muli siya nitong pinigilan. Ano ka ba naman, Tonton? Huwag kang papadala sa galit mo. Masisira ang plano natin yan eh. Hindi mo ba nakikita na binubugbog na nila si nanay? Ano gusto mong gawin ko? Panoorin lang si Mang Carlo habang sinasaktan niya ang nanay ko. Pero kapag nahuli ka nila, mas lalo tayo mahihirapan. Alam kong kaya ni Aling Mildred ang bugbog sa kanya ni Mang Carlo. Ibuhos mo na lang ang lahat ng galit mo sa kanya kapag nagkaharap na kayo ng lalaking yun.
Hindi lang galit, Pungkoy. Hindi lang galit. Dahil sisiguraduhin kong mapapatay ko siya. Muling lumubog ang pating sa tubig at nauna ito ng kaunti sa kanya. Sa wakas ay dumaong ang bangka sa dalampasigan ng Isla Monteverde. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang dami ng mga bagaring na naghihintay sa pagdating ni Mang Carlo. Mabilis din ang ginawa niyang pagbaba sa bangka at itinali ang sasakyan sa bato. Habang nakabaluktot na naglalakad na ikinukubli ang sarili papalapit sa kinaroroonan ng mga bagaring. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno. Habang pinagmamasdan isa-isa ang ginagawa ng lalaki sa mga biyag nito, habang nakaharap ito sa pinuno ng mga bagaring. Yumuko si Mang Carlo habang malamarya ang itsura ng pagkakadaop ng palad nito bilang pagpapakita ng respeto sa pinuno. Bawat palitan ng mga ito ng perlas ay meron ding kapalit na biyag. Muntik pa siyang mapasigaw nang sa paglingon niya sa kanyang likuran ay nakita niya si Lola Sedeng. Nakalugay ang buhok nito na tumataklob sa muka ng matandang babae. Idagdag pa ang madilim na paligid na ang tanging liwanag lang ay nanggagaling sa bilog na buwan. Lola naman! Nagulat naman ako sa itsura niyo eh! Bay, bakit? Mukha ba akong aswang? Natural gumapag ako eh. Papalapit sa'yo. Huwag kang mag-alala kay Mildred. Hindi mo pa siya lubosang kilala. At saka para sabihin ko sa'yo, ang mutya na suot-suot mo ay nagtataglay ng liwanag sa paningin sa sino mang may suot nito. Pumikit ka habang hawak mo ang pangil na yan. 5 segundo lang at makakakita ka ng liwanag mula sa iyong mutya. O heto, kunin mo ang tubig na ito. Ano naman pong gagawin ko sa tubig na to, Lola Sedeng? Malakas na pangontra ang tubig tabang na yan o tubig na buhay. Kontra yan sa mga nilalang na nakatira sa tubig alat. Maaari silang masunog sa tubig na yan na parang epekto ng asido. Sige na, pumikit ka. Nasa totoong laban na tayo. Isang mariing pagpikit at may kasamang panalangin ang ginawa ni Tonton. Habang maigpit niyang pinapitan ang kanyang suot na mutya, 5 segundo ang kanyang pinalipas nang sa pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nakita nga niya ang malakas na liwanag na nanggagaling sa mutya ng pangil. Parang may malakas din na enerhiyang gumapang sa kanyang buong katawan. Binitiwan niya ang kwintas. Ang kanyang salapang ay bigla rin nagliwanag. Lola, sinasaktan na nila ang nanay ko. Anong gagawin natin? Kikilos na ba tayo? Ano pa nga ba? Eh di tapusin na natin ang laban na ito. Magkasabay na napalingon sa gawin nila ang mga aswang nang magkasama silang lumabas sa pinagtataguan nilang bato. Habang ang mabuhanging dalampasigan naman ang magiging lugar ng kanilang paglalabanan. Napaunat sa pagkakaupo ang mga aswang at dahan-dahang tumayo. Kusang naglaho ang mga buntot nito at napalitan ng mga paa na marami ang tinik. Idinipa ng mga ito ang 4 na kamay at ipinakita ang mala-octopus na dila ng mga ito. Ipinilupot ng pinuno ang dila nito sa leeg ni Aling Mildred at dahil nakagapos sa mga kamay ng kanyang ina at may busal ang bibig, ay wala itong nagawa kundi ang habulin ang sariling hininga habang patuloy pa rin sa pagpupumiglas. Kinuha ito ni Mang Carlo at tinutukan ng kutsilyo sa leeg. Sumuko ka na, Tonton. Kapalit ng buhay ng nanay mo. Hindi ko alam kung matatanggap mo ang mga nalaman ko tungkol sa iyong ina. Pero kapanapanabik ito. Ay mas kapalapanabik pa ba sa mga nalaman namin tungkol sa iyo? Alalahanin mo kapag nakaligtas sa 5 biyag na yan kasama kami. Ito na rin ang magiging katapusan mong hayop ka. Dahil wala ka ng lugar na babalikan at sisiguraduhin kong makakaligtas ang mga yan. Nakita ni Tonton na humarang sa unahan ang pinuno ng mga bagaring. Sinabi nito gamit ang mga titig sa kanya na kapag hindi raw niya isinuko ang mutya ay papatayin sa harap niya ang mga bihag kasama ang kanyang ina. Ako magbibigay ng pagkakataon sa inyo para mabuhay. Ibalik niyo ang aking ina at pakawalan niyo ang mga biyag. Dahil kung hindi,
mawawalan kayo ng tiraan sa lugar nyo. Tapos na rin na maliligayang mga araw nyo. Umalingaw-ngaw ang malakas na huni ng pinuno ng mga aswang. Inalis nito ang dilang nakapalupot sa liig ng kanyang ina at hindi nga niya inaasahang kukuha ito ng isa sa mga biyag para ipakita sa kanya kung paano nito kakainin ang biktima. Kaya lang, naging maagap naman si Lola Sedeng. Meron na pala itong nakahandang dinamita sa likuran ng mga kalaban. Isang malakas na pagsabog ang ginawa ng matanda na ikinamatay ng mga bagaring. Sumambulat ang lamang loob ng mga aswang sa buhangin at nagkagulo sa dalampasigan. Pero mas lalong nanlaki ang mga mata ni Tonton nang bigla niyang nakita ang ginawa ng kanyang ina. Natanggal nito ang lubid na nakagapos sa mga kamay nito para itong naging ibang tao nang umatake ito sa mga aswang na bagaring. Tara na! Kailangan na nating umatake. Tulungan natin ang iyong ina. Kahit nagulat ay sumunod si Tonton kay Lola Sedeng. Dala ang tubig na nakalagay sa pang-spray sa halaman. Maigpit niyang hinawakan ang kanyang salapang at unang sinugod ang mga halimaw na pumuprotekta sa pinuno ng mga ito. Ang iba naman na tumakas ay biglang tumakbo sa tubig, pero hinarangan na ito ng mga pating na pamilya ni Pongkoy. Para itong mga pirana na malakas ang tampisaw sa tubig dahil sa pakikipagpambuno sa mga bagaring, laban sa malalaking pating na sabay-sabay na umaatake sa kanila. Ang kanya namang ina ay nakikipaglaban sa mga tauhan ni Mang Carlo. Walang makalapit kay Aling Mildred. Lahat ay bumabagsak sa lupa. Samantalang si Lola Seding naman ay hinarap ang natatarantang pinuno ng mga bagaring. Patayin niyo sila! Isama niyo mga biyag! Hindi sila maaaring makatakas! Si Mang Carlo naman, habang hawak nito ang maliit na baul na naglalaman ng mga perlas, ay walang tigil sa kakasigaw sa mga tauhan nito. Ngunit huli na para sa mga tauhan na patayin ang mga biyag dahil nagawa na ni Tonton na pakawalan ng mga yon. Tumulong na rin ng mga ito na kalabanin ang aswang na bagaring. Kanya-kanya ng kalaban na halos walang gustong magpatalo. Tumalsik si Lola Seding sa malakas na pag-atake ng pinuno ng aswang. Bumagsak ito sa buhangin. Ang ibang mga pating naman ay napupuluputan sa katawan ng dila ng mga aswang. Kaya tinulungan na muna niya ang mga pating. Bawat pag-atake niya sa mga kalaban ay naninigas ang mga katawan ng mga ito at sumusuka ng malapot na likido bago nagmumukhang kahoy na tila nasunog sa liwanag ng kanyang mutya. Anak, tulungan mo si Nanay Sedeng. Aatakihin na siya ng pinuno ng mga bagaring. Bilisan mo! Ibuhos mo muna sa kanya ang tubig na hawak mo at gawin mo ang lahat para mawala ang kwintas niya sa leeg. Mabilis na tumakbo si Tonton papalapit kay Lola Sedeng. Umaatras ito habang nakaupo sa buhangin at hindi inaalis ang paningin sa pinuno ng mga aswang. Saktong paglukso ng aswang ang pagtalon din ni Tonton pasalubong sa pag-atake nito. Magkasabay silang bumagsak sa buhangin pero kagad din siyang nakabangon at nasalo ng kanyang salapang ang dila ng bagaring na gustong umatake sa kanyang leeg. Ito na magiging katapusan mo, hayop ka! Hindi kita hahayaang magtagumpay! Mamatay ka ng halimaw ka! Kasabay ng pagsugod ng pinuno, ang pagsirpo ni Tonton sa ere at ubod lakas niyang itinarak ang kanyang salapang sa batok nito. Bumulwak ang dugo at naputol ang kwintas nito na gawa sa kulay itim na perlas. Nanginginig ang kanyang kamay dahil sa matinding galit at puot. Akma na sana niyang lalapitan ito para bunutin ang salapang sa batok nito nang bigla niyang naramdaman ang pagbaon ng kutsilyo sa kanyang braso. Pagharap niya, ang nakangising si Mang Carlo ang nakita niyang may hawak sa kutsilyo. Wala pang makakatalo sa akin. Lalo na ang isang paslit na katulad mo. Nasa akin pa rin ang huling halakhak. Nasa iyo na nga ang huling halakhak. Nasa kamay ko naman ang tagumpay. Mabilis na inagaw ni Tonton ang kutsilyo sa kamay nito at ubod lakas niyang ibinaon ang kutsilyo sa dibdib ng lalaki, direkta sa puso nito. Paulit-ulit niya tong sinaksak. Tinandaan niya kung ilang biktima ang namatay ng dahil kay Mang Carlo at yun din ang bilang kung gaano karami ang saksak na ginawa niya
sa katawan nito. Maging ang mga bihag ay hindi napigilan ang mga sarili. Kumuha ang mga ito ng tig-iisang mga bato at pinagtulungan nila itong pukpukin sa ulo. Nabitiwan nito ang maliit na baul na kumalat sa buhangin ang mga perlas. Dala ng bugso ng damdamin ng mga tao. Pinulot ng mga ito isa-isa ang perlas at isinubo yun sa bibig ng nakahandusay na si Mang Carlo. Paglingon ni Tonton sa gawin naman ng pinuno ng mga aswang, ay nakita niya ang pagbuhos ng matanda ng matabang na tubig sa katawan nito. Saka nito inilagay ang dinamita sa katawan ng aswang. Hindi makagalaw ang pinuno at huli na para tumakas. Dahil ang kahuli-huli ang dinamita ay pinaputok ng matanda sa katawan nito. Nagkalasog-lasog at kumalat ang karne at lamang loob ng pinuno ng mga aswang sa buhangin. Anak, tulungan mo si Pungkoy. Ako na ang bahala sa mga natitirang kalaban. Hindi halos makapaniwala si Tonton sa husay makipaglaban ng kanyang ina. Lumapit ang binatilyo sa durug-durug na katawan ng pinuno ng mga aswang at kinuha niya ang kanyang sandata. Bago lumapit sa tabi ng dagat kung saan ay naaabot yon ng alon, humawak muna siya sa mutya ng pangil ng pating. Saka ipinikit ang kanyang mga mata. Gumapang ang malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan at sa pagmulat ng kanyang mga mata, kumalat ang liwanag sa buong paligid. Ubod lakas niyang itinarak sa buhangin ang kanyang salapang. Nagkikikisay ang mga aswang habang hindi nakokontrol ang pagsusuka hanggang sa masunog ang mga katawan nito sa liwanag na nanggagaling sa mutya. Tumigil ang lahat maliban sa mga natitirang tauhan ni Mang Carlo. Sinubukan pa ng mga ito na tumakas papalayo sa kanila. Pero mabilis lumangoy si Tonton at bago pa man makalayo ang mga ito, nakatalon na siya sa loob ng bangka at winasak niya ang sasakyan ng mga ito gamit ang lumiliwanag niyang sandata. Bagamat siya lang ang nakakakita sa liwanag ng kanyang salapang, alam ng mga tauhan ni Mang Carlo na malakas ang kanyang sandata. Hindi na ito nakaligtas sa mga galit na mga pating. Nilapa nila ang katawan ng mga tauhan ni Mang Carlo, katulad ng paglapa ng mga aswang sa kanilang mga nagiging bihag. Anak, ayos ka lang ba? Nagawa mo, anak. Nagtagumpay ka. Medyo masakit lang po ang braso ko, Nay. Pero ang mahalaga, napatay na po natin ang mga aswang. Maraming salamat, kaibigan Tonton. Pinalaya mo kami. Hindi na kami matatakot maglibot sa karagatan. Wala na ang mga halimaw. Salamat din sa tulong nyo, kaibigang Gabay. Lalong-lalo na sa buong pamilya mo. Sabay-sabay na lumutang ang mga bibig ng mga pating sa ibabaw ng tubig. Narinig din niya ang malakas na paghuni ng mga ito bilang pasasalamat at pamamaalam sa kanila. Inilalayan siyang maglakad ng kanyang ina papunta sa dalampasigan kung saan nakita nilang nakangiting hinihintay sila ng matanda. Gulat na gulat siya nang biglang magyakap ang dalawang babae sa harap niya na parabang matagal na nilang kilala ang isa't isa. Nay, Lola, anong ibig sabihin ito? Magkakilala po ba kayong dalawa? Anak, patawarin mo ko kung inilihim namin ng tatay mo ang tungkol kay Nanay Sedeng. Lalo na at ang buong akala talaga namin ay patay na siya. Si Nanay Sedeng ay ina ng tatay mo. Ako naman ang unang babaeng nagmay-ari sa mutya. Si Raul ay pamilya ni Nanay Sedeng. Isa siyang lahi ng Magindara, ngunit mabuting nilalang. Dahil sa perlas na suot ng pinuno ng aswang, hindi na sila nakabalik sa tunay nilang anyo. Kinuha ang kanilang lakas, kaya naging alipin sila ng mga bagaring sa mahabang panahon. At ako rin ay nabigong tagapagligtas ng isang pamilyang nasawi, nang dahil din sa mga aswang. Seryoso po ba kayo sa sinasabi nyo, Nay? Kung lahi po sila ng mga Magindara, ang ibig bang sabihin, isa rin po kung... Hindi, anak. Malakas ang dugo ng tao, kaya hindi ka nila kauri. Kaya pala ang husay nyo makipaglaban, Nay. Dahil kayo po pala ang babaeng ikinikwento sa akin ni Lola Sedeng. Nagmarinig ko ang pangalan ni Mildred na nanay mo.
Doon ko nalaman na si Raul pala ang nakita kong pinagtutulungang atakihin ng mga aswang. Hindi ko man lang nakausap ang iyong ama. Pero mula sa malayo, alam kong bago siya pinatay, ay nakita niya ako. Alam ko yon. Masaya siya ng mga sandaling yon. Kitang-kita ko. Ang tila matigas na anyo ni Lola Sedeng ay unti-unting lumambot at pumatak ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Dahil sa awa ay nilapitan ito ni Tonton at mahigpit na niyakap. Lola Sedeng, naniniwala po ako na kung saan man po naroroon si tatay, alam ko pong masayang masaya siya sa kinalalagyan niya. Nakaligtas ako at nailigtas ko rin ang mga bihag. Maluwaluwang lumapit ang mga biyag sa kanilang kinaroroonan. Sobrang nagpapasalamat ang mga ito dahil sa pagkakaligtas niya sa mga ito. Maging ang pagkakamaling nagawa ng mga ito sa pangusga sa kanilang pagkatao. Sakay ng bangka ay muli silang bumalik sa kanilang baryo. Si Lola Sedeng naman ay nagpaiwan sa Isla Monteverde at muli na itong nakabalik bilang isang mabuting magindara sa piling ni Pungkoy at ng mga alagad nito. Muling naibalik ang katahimikan sa baryo. Bumalik din ang ilan sa pangingisda at nalinis ng mga pating ang kanilang nadumisang pangalan sa mga kababaryo ng binatilyong nakasisid ng mutya ng pangil ng pating. Bumalik din ang tiwala at respeto ng mga tao sa mag-ina. Kaya naman, paghatid nila sa huling hantungan ng labi ng kanyang ama, ay dinagsa sila ng mga tao. Binigyan ng parangal ang naging kabayanihan ng kanyang ama. Hindi na siya maaalala ng mga tao bilang isang magnanakaw. Maaalala na ang kanyang ama bilang isang mabuting huwaran para sa mga tao dahil sa pagsasakripisyo nito ng sariling buhay para maisiwalat sa lahat ang buong katotohanan tungkol sa mga aswang. O, Tonton, bakit gising ka pa, anak? Kanina mo pang hawak ang mutya ng pangil ng pating. Hindi lang po talaga ako makapaniwalang kayo po ang unang nag-alaga nito. At dahil sa pagmamahalan niyo po ni tatay, nabuhay po ako. Hindi pa rin po ako makapaniwalang ako nakasisid nito. Ganyan talaga magbiro ang tadhana, anak. Naibalik mo ang katahimikan sa baryo, pati na ang dangal ng iyong ama. Siya nga pala, anak. Ano na ngayon ang balak mo sa mutya? Aalagaan ko po ito, Nay. Dahil sa mutya na to, nakilala ko si Lola Sedeng at si Pungkoy. At nailigtas ko ang buong baryo natin. Tumabi sa kanya ng upo si Aling Mildred sa upuang gawa sa kawayan. Paharap sa dagat habang pinapanood ang paglubog ng sikat ng araw. Kasama ang mga pating na masayang lumalangoy sa tubig nang walang pag-aalala sa paligid. Kasabay ng malamusikang hampas ng alon sa bato, napatunayan ng binatilyo na mahalaga ang dangal ng isang tao at huwag magpapasilaw sa kayamanan kung ang magiging kapalit naman ito ay ang sariling buhay ng mga tao. Nangako si Tonton sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang protektahan ang mga mahal niya sa buhay at ang lahat sa kanilang baryo laban sa iba pang mga aswang na posibleng umatake sa kanila sa hinaharap. Mag-e-ensayo siya ng mabuti sa tulong ng kanyang ina na biyasa sa pakikipaglaban at sa tulong din ni Lola Sedeng at ng kaibigan niyang gabay na pating na biyasa naman sa pag-usal ng mga orasyon para mas lalong lumakas ang kanyang mutya. At una sa lahat ay buo ang kanyang pananampalataya na hinding-hindi siya pababayaan ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat.